mula po sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Makakausap po natin ng kanilang spokesperson, Mr. Eric Apolonio. Sir Eric, magandang umaga po. Nina Corpus at Migs Bustos. Hello. Yes, good morning, sir. Yes, Mix and Miss Inya. Good Apo. morning po. Okay, so Sir Eric, mabilis sa paalala lang po, mga babiyahe po this Holy Week, ano po bang napansin po ninyo? Papataas po ba ang numero po ng mga babiyahe, especially during this time? Well, normally pag meron kaming off-plan, especially this year, magsisimula ito ng March 28 hanggang April 5, off-plan biyaheng ayos Semana Santa 2026, increase ng passenger niyan historically between 7 to 10%. Actually, nung 2024 po, almost 5 million. Last year is about 6 million. So we're expecting at least ngayon, mga 6.5 siguro yung mga maglalakbay natin dito during this Holy Week season. Eric, hindi naman po siguro nabawasan kasi usually kapag air travel, nabubook na po yan in advance eh. So Yes, more or less tama po. same number po ang expect po natin. We expect that because kahit na may itong crisis na ito, dahil advance na nabili ito ng mga kababayan natin eh. Kaya siguro ang magiging issue dyan yung next month, yung April, medyo tumaas yung pamasahe, magbabago yung data. But so far sa ngayon, in-expect namin, ganun pa rin, mga 7 to 10% siguro. Ano pong advice nyo sa mga kababayan natin na lilipad? Sa Amerika, grabe yung mga delays sa airport. Ang habang akala mo Pilipinas, yung sa Atlanta Airport na hanggang labas na. Sana po hindi po tayo ganun ngayong paparating na Holy Week. Kasi ano yan, peak season. Well, pinaghandaan po ito ng DOTR sa pamumuno ng ating kalihim Banoy Lopez. Matagal na itong pinadala sa amin. March 6 pa lang, nag-prepare na kami rito. Na itong March 28 hanggang April 5, lahat ng ating 44 CAAP-operated airports, bukas po ito 24/7. At meron tayong tinatawag na malasakit help desk. Nandyan ho yung sama-sama na po yung ating mga airline representative, itong ating OTS, itong mga tiga-CAAP, na kung sakaling may mga pangangailangan yung ating mga pasahero doon sa mga domestic airports, matutulungan natin at mabilis pong mariresolve yung issue. Opo, Sir Eric, meron din po ba mga nangyari mga petty crimes, especially sa biyahe? Well, so far po wala. Isolated lang yung nangyari last few months ago yung sa Iloilo. But during holiday season, wala po kaming recorded na mga ganyang pangyayari. Alright. Okay. May mga canceled flights po, Parang nabalitaan ko nga, or binasa ko actually sa balita, yung Cebu Pacific nag-cancel ng ilang flights. Well, siguro po yung mga regional at international flights nila. Because dito ho sa domestic, fully booked, meron silang obligasyon talagang lumipad para dalhin yung mga pasahero doon sa kanilang pupuntahan, airport. Oo, hindi ngayon siguro nga kasi peak season eh. So for sure, meron dun raw sa mga flights na kakaunti ang nag-book. Siguro even after Holy Week, kailangan bantayan ng ating mga pasahero po yan. At wala na pala tayong oras. Sir Eric, siguro po mensahe na lang sa lahat ng mga babiyahe ngayon dyan sa ating mga airports ngayong Holy Week. Well, doon po sa mga maglalakbay ngayon sa domestic travel, mag-check lang ho kayo sa social media posts ng mga airlines at tawagan sila kung kinakailangan para ma-determine lang ho kung matutuloy ba, ma-delay or ma-cancel yung flights para hindi rin naman kayo maabala pagpunta sa airports. Alright, maraming salamat po sa spokesperson ng CAAP or Civil Aviation Authority of the Philippines, Mr. Eric Apolonio. Sir, maraming po salamat. Ingat po kayo.